we as Filipinos and our country na usually talagang nadadaanan ng mga disasters, ganyan. We are top of the one of the top of country na vulnerable po talaga. We experience unevenly experiencing yung effects ng mga disasters. So, mahalaga na makita natin yung mga totoong pangangailangan ng mga vulnerable groups. Mabigay at matapatan ng tamang serbisyo yung mga pangangailangan nila. Ang tao hindi because of the potential hazards but because of the living condition, yung economic, yung estado ng ekonomiya dun sa isang lugar. May mahahanap ka bang trabaho? Sapat ba yung kinikita mo sa isang lugar na yun? You were to ask me. Hindi hazards yung hahanapin ko, but sapat ba yung kikitain ko para sa pamilya ko dito sa lugar na to? Ganon. May mahanap, marami bang trabaho sa lugar na to? May mahanap ba ako para lumipat ako dito sa isang area na to? Mas yun ang inuuna ng tao kaysa sa hazard talaga. Secondary na po yung hazard. Kaya halos ng mga participant dyan, sir, ay nagtatrabaho lang sa public market. Talagang magkakayod kayo, iba mga padjak na mga driver. Talagang kung hindi ka gumagalaw araw-araw, kung wala kang mabibili pagdating ng hapon, ipakain mo sa iyong pamilya at sa bukas. So we always engage in the community and we involve all the sectors, lalong lalo na po we have training, skills training, kahit na yung mga PWD, kahit senior citizen sila, kasi may mga bagay na pwede nilang gawin. Yung wisdom nila sa community ay malaking tulong doon sa kanila. Lahat ng ginagawa natin, represented po lahat ng mga sektor po sa community para alam nila kung ano ang aksyon ng LGU, at kung umaangat man yung LGU, dapat umaangat din ang tao, hindi yung umaangat lang ang ilan ng mga sector in the community. The most especially is yung mga vulnerable sector in the community. Marami-rami na rin ang na-appreciate at saka nakikilala na isinasama yung mga person with disabilities sa like ganitong mga gatherings. Kasi even na mag-attend ka ng mga seminars o hindi lang yung mga program ba o nag-ano sila ng mga laging kasama ang senior, pero nabibihain lang talaga yung PWD. Kasi gusto ko rin marinig yung senior citizen at with PWD kasi kasama din kami sa mundo. Ganun lang naman yun. Kasi at saka hindi ko naman ito ginagawa para lang sa akin. Yung mga new generation, hindi na lang sila mag-left behind. We want to make sure that no one is left behind. Yun yung number one. Number two, we want also to gain local knowledge. Gusto namin itong i-partner doon sa scientific and technical knowledge that we have in the city para magkaroon tayo ng customized at saka effective na early warning system. Yun po. And pangatlo, as a result of the learnings that we had with the Ecclesia project, yung capability building that we had undergone for many months, that is yung intersectionality. We want to address that, to include that in our assessment and evaluation para po sigurado kami na lahat taken into consideration and that we considered everyone up to the last mile. Diba? Yung hashtag early warnings for all. Mahalaga na marinig yung totoong nararanasan nila para makapagbigay tayo ng mas tama at angkop na
na mga programa or proyekto na tatapat sa mga pangangailangan ng mga vulnerable groups natin. The term is fundamentally fair, yon. By ensuring then that our policies are complementary to our local level plans and also fair siya to all, kasama lahat, inclusive, whether it is a women, children, elderly, or yung ating mga persons with disabilities. Dapat kasama po sila lahat. Dapat lagi po silang sinasama sa ating mga policies and plans.